Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa nang ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Super Typhoon, lalong lumalakas habang papalapit sa Pilipinas. Duterte, nagbantang ipapasara ang PLDT kung hindi susuportahan ang anti-corruption hotline 8888. Dahil sa mga cocaine na na-recover sa Davao, task group na mag-iimbestiga binuo na. Cocaine samples ipinadala na sa unang PIDEA sa US Drug Enforcement Agency. Sandigan Bayan pinagbigyan ang travel motion ni dating OMB Chairman Ronnie Ricketts. Seguridad pinatindi sa papalapit na Trump-Kim Summit sa Vietnam, mga hotel punuan na. Giant strawberry cake tampok sa Strawberry Festival 2019. Mga rebelde sa Oriental Mindoro nanunog ng 12 heavy equipments. Pulis nagwala, napatay sa motel, isa pa nadamay. At VP Robredo ikinagalak ang ginawang courtesy call sa kanya ng 2018 Miss Universe. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Natupad na ba ng Pangulo ang kanyang mga ipinangako noong presidential election or noong halalan noong 2016? Natupad na ba? Ulitin ko ha. Natupad na ba ng Pangulo ang kanyang mga ipinangako sa kanyang presidential campaign noong 2016? Magandang hapon, mga suki. Muling sumasa niyo po ang palatuntunang Kamaong Asero.
sa atin pong pangdaigdigang broadcast sa pamagitan po ng Leader News Philippines at telecasted din po sa Pinoy Extreme Channel. Ang Pinoy Extreme Channel po ay napapanood sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at sa 500 pang iba't ibang mga cable companies nationwide. Where all systems go, kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang programa po natin ngayon ay sumasahim papawid na sa pamamagitan po ng ating pilotong si Clarence Andaya habang naka-report at mamaya'y magre-report. Naka-remote at magre-report. Ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop. Kasabay po ang mga masisipag nating mga Leader News reporter. Natupad na ba ng Pangulo ang kanyang mga ipinangako noong 2016 presidential election? Alright. Po natin yan. Bueno, ang ating mga telepono, mga suki, especially mga minamahal po nating mga OFW. Hi po sa inyo. Sa mga nasa iba't ibang bansa, siyempre kayo po ay amin pong hindi nakakaligtaan. Lagi pong inaalala po namin kayo sapagkat sa totoo lamang po, kayong mga OFW, kayo pong mga kapatid namin na mga Pilipino-Pilipina. Ang tanging nagdadala po, nagre-remit, nakapag-aambag ng dollar remittances sa ating bansa. Wala naman po tayong ini-export na mga gawang Pilipinong produkto eh. Wala eh. Mga tao mismang ini-export po natin. Ngayon, kaya nga po kami dito sa Leader News Philippines nakikiusap na po sa gobyerno na para makaiwas na po sa napakaraming problema, napapahamak, pinapatay, nababaliw, kung ano-anong pang-abusong inaabot po ng mga OFW na nasa klasifikasyon po ng mga domestic helpers. Ipinakikiusap po namin, bahagi po ng aming advocacy na ilimita na lamang po natin sa mga skilled workers, professional workers, at huwag pong mga domestic helpers kung tayo po ay papayag or mag-aalaw ng mga Pilipino-Pilipinang mamamasukan po sa ibayong dagat. Yan po ang isa po sa ating mga panawagan at advokasya sapagkat maliban po dyan sa mga sinasapit na karumal-dumal at rimari-marim na mga karanasan, madalas kapag ang nanay po ang nag-abroad, iniiwan po ang pamilya napapariwara. Karamihan po sa mga pamilya ay napapariwara. Ang asawa ay nagkakaroon ng ibang istorya. Ang mga anak may kung ano-anong istorya. Well, sapagkat ganun po ka-importante ang presensya ng ilaw ng tahanan sa bawat pamilya. Ilaw ng tahanan refers to mga nanay, mga ina ng tahanan. Yung mga tatay naman daw, Clarence, ang tawag naman dyan, tagapundi ng ilaw ng tahanan. Tagapundi. 0927-494-2175 and 0949-736-5000. Yan po ang ating mga teleponong pwede niyo pong tawagan. Sakaling nice niyo pong sumali sa ating talakayan sa hapon pong ito. Iratsada na muna natin mga suki ang ating mga report. Squatter area sa boundary po ng Parañaque at Las Piñas. Tinupok po ng apoy. Report mula kay Mojo Ron Soriano. Nilamon ng apoy ang squatter area sa Barangay Maligaya, Parañaque City noong isang araw. Sa panayam ng Leader News kay Fire Inspector Sadaya ng BFP Parañaque, mahigit 100 barong-barong na gawa sa light materials sa Taplan, Jerusalem Street. Sa naturang lugar ang natupok. Bagamat nakaresponde ang mga pamatay sunog sa magkatabing lungsod ng Parañaque at Las Piñas, 50 bahay ang naabo sa bahagi ng Parañaque at 60 sa bahagi ng Las Piñas. Ayon sa ilang saksi,
iligal na koneksyon ng kuryente sa bahay ng isang Babylin Ancheta ang pinagmula ng apoy. 70 pamilya ang nawalan ng tirahan at nanatili pansamantala sa mga evacuation center. Galing sa baba, siyempre magsisimula sa baba, tapos babagsak kasi yan eh. Mauna masusunog yung baba, babagsak lahat ng bahay. Pag galing sa taas, hindi mababagsak yan eh. Kukunti-kunti matutupok yan para maging abo. Pero pag galing sa baba, pag nasunog yung pundasyon sa baba, bagsak lahat yan. Kaya lumaki na Kaya yung... lalaki yan. Hindi na kayang pigilan yan. Pag ganyang ano. Pinagano na. Thank you. Ba? Ano na? Pahinga na kami sa loob. Sakto may tumatakbo dito ng babae. Sabi, may sunog, may sunog. Lumabas kami, ang laki na ng apoy dun sa likod. Pag ano namin, nakita namin yung gamit, yung gamit namin. Biglang ang lakas ng apoy, ginano na yung dingding namin ng apoy. Kaya wala na kami na ano eh. Marami na yung natupok. Oo, nasunog na yung dingding namin. Mga anong oras yun, sir? Walang nanong kung anong oras yun eh. Ha? Hindi ko napansin kung anong oras yun. Kapit daw ng bahay namin. Nataranta na rin kasi kami lahat eh. Hinuna ko yan ako. Ito naman kami, yung washing lang, tsaka dryer lang. Marami kayo, sir, no? Marami kayong residenteng na sinugan dito. Marami-rami rin, aganda rin sa kabila yun, nasunog. Talagang simot talaga lahat eh. Sige, sir. Ito na lang natira, itong natira na to. Doon sa kabila, galing sa trend hanggang sa dulo, ubos na. Pare natira. Godly itong sa bungad lang, sir. Oo, yung sa bungad. Lahat yung sa likod. Wala na, ubos na yan. Okay, sir. Hanggang sa dulo. Okay, sir. Thank you. Mula sa Las Piñas City, Ron Soriano, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. May paalala po ito sa ating mga kababayan na habang papalapit po ang tinatawag nating Fire Prevention Month. Bakit ba naman talagang sa buwan po ng Marso o papalapit na buwan po ng Marso ay sadyang napakarami pong insidente ng pagkasunog? Although ang paliwanag po dyan ng Bureau of Fire Protection ay sanhi ng mainit na panahon, matinding sikat po ng araw at therefore kailangan ng ventilador, nagpapagana po ng kuryente, po mga octopus connection na maaaring pagsimulan po ng apoy at isa pa sa madalas na sanhi ng mga pagkasunog ay ang nakakaligtaang mga appliances na bukas, umalis ng bahay, pagbalik abo na lang ang inabutan. So ingat po! Maging conscious sa pag-iingat nang hindi po kayo at tayong lahat ay masunugan. May kasabihan na hindi na lamang daw baling manakawan, wag lang mga suki masunugan. Ituloy natin ang balitan mga kaibigan. Pagsasayos po ng mga naninirahan sa squatter area dyan sa Baseco o Maynila, sa Maytondo, Maynila. After 2 decades ay masisimula na raw. Report ni partner Felix Tambongo. Yes, Lex. Magandang hapon. Pasok. Sa wakas ay magkakaroon rin ng katuparan ng matagal nang pinapangarap ng mga informal settlers family ng Baseco at Isla Puting Bato sa Tondo. Matapos na malagdaan ng 2 kasunduan ng pagsasaayos batay sa tinadakda ng 2 dekada ng kautusan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Formal niyang nilagdaan kaninang umaga ang isang memorandum of agreement sa pagitan ng Philippine Port Authority, Department of Tourism, National Housing Authority at ng Kongreso na kinakatawan ni House Speaker Gloria Macapagal Arroyo at Housing and Urban Development Committee Chair Albi Benitez. Kabilang din sina Senator Cynthia Villar at dating President at Manila Mayor Erap Estrada. Ito'y para sa relokasyon ng mga informal settler families ng Baseco, Tondo, Manila. Resulta ito ng pagpapatuloy ng pagdinig ng komite sa Proclamation 96 na inisyo noon pa ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ipinagkakalobang bahagi ng Philippine Port Authority sa mga actual occupant sa lugar. Isinasa at saka sunduan na magkoconstruct ang PPA ng isang pasilidad of lease type na kayang mag-accommodate ng mga may 2,400 families. Kasama sa kasunduan ng pagkakaloob ng PPA para sa konstruksyon ng 5 palapag na gusali na siyang paglilipatan ng ISF nagkakahalaga naman ng 1 bilyong piso. Ang konstruksyon ay isa sa katuparan ng PPA at DOTR.
Tiniyak naman ng DOTR Secretary Art Tugade na matibay ang gagawing konstruksyon o struktura dahil hindi nila haluan ng korupsyon ng paggawa nito. Ang mga benepisyaryong pamilya naman ay maaaring manirahan sa pasilidad o maghuhulog ng 25 taon sa halagang 800 piso kada taon kada buwan. Ang mababakanting lupa naman ay ibabalik sa Philippine Port Authority. Ito ang kauna-unahang on-site development ng ISF sa Maynila na hindi na kinakailangan pandalhin sa malayo ang mga benepisyaryo ng pabahay. Samantala, isa pang MOU ang nilagdaan na nagkakaloob naman ng 5 hektaryang lupain para sa mga ISF ng isla Puting Bato sa naturanding lungsod. Ako naman si Felix Tambong ko nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mukhang nag-video kay si paring Felix. Medyo garalgal yung kanyang lalamunan. Pagaling ka, partner Felix. Tayong mga anchor, broadcasters, reporters, asset natin ang ating boses. Kaya pakaalagaan po natin ang ating mga boses. Mga broadcaster, yan po ang ikangay kapital sa hanap buhay. Alam mo Lex, noon ko pa hinahanapan, Clarence, naghahanap ako matagal na ng insurance ng boses kasi there's an actress in America na yung kanyang legs ipina-insured. Oh, legs ha? Sobrang... Sabi ko, why not the voice of the broadcasters ipa-insured sa sakali na mamaos may makukuha. Yeah? Yeah. So, alam nyo, yung mga naninigarilyo po kasi may peligro yan na umiba ang boses, magkaroon ng karamdaman sa lalamunan. Ano sinasabi naman yan ng mga medical experts at may mga karanasan po sa mga ganyang karamdaman. Madalas galing po sa sigarilyo but hindi naman absolute na galing lahat sa sigarilyo pero contributory factor po yung paninigarilyo. Pakaingat po kayo ha. Ingat-ingat at alagaan po natin ang ating mga sarili. Ladies and gentlemen, marami pang reports ang ating ipaparada sa pagpapatuloy po ng palatuntunang Kamaong Asero. Ulitin natin ang ating survey question. Natupad na ba ng Pangulo ang kanyang mga pinangako noong 2016 presidential election? Siguro marami po ang Ano ka ba naman, Sir Errol? 3 years pa lang ang Pangulo. Yan ang tanong mo. Mangyari po kasi mga suki at mga kapatid, bago po mag-EDSA People Power Revolution anniversary nung kahapon, there was a statement made by President na ang sabi po ng Pangulo natin, natupad ko na, I already fulfilled my promises. Ano pa ba ang gusto nyo? Ayan. Siya mismo ang nagsabing natupad niya na. Ngayon, mamaya sa ating pagbabalik, ano bagang mga naalala niyong ipinangako ng Pangulo sa kanyang kampanya? Pag-usapan natin, ano? And this is nothing personal, kundi pagbabalik tanaw po sa mga, of course, kaya po nahalal ang Pangulong Duterte because of the so much frustration ng mga Pilipino sa mga nagdaang administrasyon na yung mga ipinapangako lagi hindi po natutupad. So, ang nakita po ng mga Pilipino, tanging sa katauhan po ng Pangulong Duterte, matutupad ang mga pangarap po ng mga Pilipino. Kaya po siya ay ibinoto ng 16 million voters. Ayan. So, marami, of course, na ipinangako po ang presidente noong presidential election. Kayo po, ano po mga naalala niyo pong ipinangako? At yun bang mga naalala niyo ay sa tingin niyo natupad na ng presidente? Pag-usapan po natin yan. Wala pong halong-halong personalan, wala pong halong politika, walang dilawan dito, walang pulahan dito. Ang kulay ng mga Pilipino, mga kaibigan, bughaw, pula at puti. May araw sa gitna at 3 bituin. Yan po ang tunay na kulay po ng mga Pilipino. It is not yellow, it is not red, kesyo dilawan, kesyo pula. Walang ganun, no? We should be very dito sa ating discussion, mga kaibigan. Intelligenteng discussion po ang ating maging panuntunan. At hindi po dapat tayo nag-name ganito ka, makaano ka.
issue po ang pag-usapan natin. Yan. Isyung may direktang epekto po sa bawat Pilipino. Alright? Okay. Teka, bago tayo mag-break, initial reactors muna. Ma'am Presi Tampo, sabi niya, good afternoon, Sir Errol, konsulta da kami. Mark Borja, andito din ba ang, ano ito? Bangkarera, Sir. Ayan, talaga, Bangkarera. Mark Borja, inaabang Oliver Licop. Sige, standby kayo. Sapagkat may special report ng ating Engineer Oliver Licop. Binantayan niya yung Itik-Itik Festival. Diyan po sa Kalawaan sa Pasig noong linggo. Balikan ko po kayo pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. In your business over 1 million TV or online, reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web, get more customers and grow your business. Advertise now.